Matindi rin talaga itong si Senador Ping Lacson, mga kabunyog, mga kababayan, ha? Hmm? Ano yan, ha? Si Senador Ping Lacson, siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. O ngayon, naglabas na ng naglabas na, naglabas ngayon kahit partial pa lang, ibig sabihin hindi pa buo. Pero sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na inilabas ngayon, inilabas ni Senador Ping Lacson, talagang lantarang sinabi sa report ng Blue Ribbon na nire-recommenda nitong kasuhan si Senador Chis Escudero, si Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, at ang iba pa. Ang iba pa na yan, siyempre si Saldico, si Bong Revilla, si Lamani Bunuan. Pero ang matindi, itong tatlo. Imagine niyo, mga kabunyog, Blue Ribbon ng Senado, magre-rekomenda na kapwa mo senador kasuhan. Mabigat yan. Mabigat yan. Kumbaga, talagang pinaninindigan ni Senador Ping Lacson na siya bilang chairman ng Blue Ribbon, wala siyang papalibrehin. Kahit pa kapwa niya senador yan. Kung mayroong ebidensya at testigo, ire-rekomenda nilang kasuhan yan. Ito na. Kaya siguro nagmamaniubra ang mga minorya. Di ba balitang-balita na nagmamaniubra yung minorya, palitan si Senate President Soto? Siyempre, pag napalitan si Senate President Soto, mapapalitan ng Blue Ribbon, makababalik si Marcoleta. Pag nakabalik si Marcoleta, wala, hindi na makakasuhan tong mga to. Kaya ang maganda ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ang rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon ay kasuhan si Escudero, si Villanueva, si Jinggoy Estrada at ang iba pa. Kumbaga, mahirap mabigat yan kasi imagine niyo, Senate Blue Ribbon yan, isang committee ng Senado, tapos ang rekomendasyon, kasuhan ang kapwa mo senador. Di ba mabigat yan? Pero wala talagang nakita ng Blue Ribbon sa pangunguna ni Senador Ping Lacson na mayroon ngang matibay na testigo at ebidensya sa mga ito, kaya dapat kasuhan. Yan ang rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman. Nakasuhan itong mga ito. Mga kabunyog. Hindi tulad nung pinagmamalaki nila Amy Marcos at ni Marcoleta nung nagkaroon sila ng minority report, hindi nila rekomendang kasuhan, hindi nilang nirekomendang kasuhan, wala daw ebidensyang para kasuhan, si Jinggoy at saka si Escudero, sus naman. Naalala nyo yun, mga kabunyog, mga kababayan? Nung nag-press con si Amy Marcos at si Marcoleta, ang rekomendasyon nila sa minority, hindi dapat kasuhan si Chis Escudero at saka si Jinggoy Estrada kasi wala naman daw sapat na ebidensya. Pero hindi. Yung totoong Blue Ribbon, yung kasing sa minority report, hindi naman report ng Blue Ribbon yun. Pero ito talagang report ng Blue Ribbon. Iniikot na sa mga senador na miyembro ng Blue Ribbon ang pagpapapirma. Kapag napirmahan na yan, ilalabas na nila yan. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya saludo talaga tayo kay Ping Lacson. Saludo tayo kay Ping Lacson kasi kahit mga kapwa niya senador, talagang nakalagay sa rekomendasyon, kasuhan. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Siguro natutunugan nila Chis yan, nila Villanueva, nila Estrada, natutunugan nila na mukhang talagang hindi magbabago ng tindig sila Senador Ping Lacson. Hanggat ang liderato ng Senado ay sila Soto at sila Lacson, talagang madidiin sila. Kaya nagmamaniobra sana itong minorya na matanggal si Lacson at saka si Soto. Inalok nila di umano si Loren Legarda. Inalok di umano nila si Loren Legarda. Yan ay pagtatapat ni Loren Legarda kila Soto. Nilapitan daw ni Cayetano at saka ni Amy Marco si Loren. Ginamit na issue yung anak. Makakapayag ka ba na ang anak mo ay kakasuhan? Dapat maging Senate President ka na para hindi makasuhan ang anak mo. Yun.
Yun daw yung ginamit na issue yung sa anak. Pero hindi pumayag si Loren. Ha? Loyal siya sa mayorya. Sa samahan nila Soto at Lacson. Kaya hindi tinanggap. Kaya yung maniobra ng minorya, kinakausap sana si Loren na ito na yung Senate President. Kaya ang kumausap daw si Amy Marcos at saka si Cayetano, hindi naman pumayag si Loren Legarda. Nakarating na kila Soto at saka kila Lacson. Sabi nila Lacson at sinila Soto, ano yan? Hindi naman nila madadala yan si Loren. Loyal daw yan sa majority, sa mayorya. Pero ang dito mga kabunyog, mukhang desperado na sila Chis Escudero, sila Jingo Estrada at Joel Villanueva. Gusto nilang mapalitan na ang liderato ng Senado para maprotektahan sila. Kasi nga, ito na umiikot na. Pinapapirmahan na ni Senador Ping Lacson yung report ng Blue Ribbon. Ilalabas na nila eh. Pero pinakita na yung laman. Pinakita na yung laman ng report. Itong tatlo nga, nirekomendang kasuhan. Hindi lang sila. Pati si Bong Revilla, si Bunuan, Saldico, pati yung mga kongresista at mga officials ng DPWH. Maraming listahan. Kaya lang, ang pangunahin doon, itong tatlo. So ang nakakabilib dyan, mga kabunyog, imaginein mo, Senate Blue Ribbon, ibig sabihin, komite yan ng Senado. Tapos ang head niyan si Lacson, ang mga members niyan, mga senador. Tapos ang rekomendasyon mismo ng komite nila, kasuhan ng kapwa senador nila, di ba mabigat yun? Nahirap yun eh. Magre-rekomenda ka na kasuhan ang kapwa senador mo. Kaya lang, kumbaga walang samaan ng loob eh. Ang stand ni Senador Ping Lacson, wala tayong samaan ng loob, trabaho lang. Kaya pilit sanang nagmamaniobra ang minority, ang minorya para mapalitan ang liderato. Kasi pag napalitan yung liderato, mababago na rin ang Blue Ribbon. Si Marcoleta na uli ang hahawak. Pag si Marcoleta ang may hawak ng Blue Ribbon, alam na. Alam na. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Pero ang maganda dito, hindi nagpapatinag sila Soto at Lacson. Kahit grabe ang mga maniobra kila Soto, kila Lacson, pinipilit na palitan bilang Senate President. At pag napalitan si Soto bilang Senate President, papalitan lang din ang chairman ng Blue Ribbon. Makakabalik si Marcoleta. Ang move sana ng kampo ng minorya, ibibigay kay Loren Legarda ang pagka-presidente ng Senado. Kasi si Loren, member ng majority. Bahagi ng mayorya si Loren Legarda. May siyam ngayon yung minorya, may siyam sila. Pag pumasok si Loren doon, lumipat si Loren, 10 na sila. Lilipat na rin yung magkapatid na Villar, si Mark at saka si Camille, didusi na. Kukumbinsihin nila ngayon si Jinggoy o kaya si Lito Lapid na lumipat din. 13 na sila. Kaya lang ang problema nila ito, wala si Bato. Kulang pa sila ng isa. Kaya hindi sila, tapos ito na nga, ang pinakamatindi nga, hindi nila nadala si Loren Legarda. Kasi ang stand ni Loren, sabi niya, ayaw niya, respetado niya ang liderato ni Soto at saka ni Lacson. Doon siya. Ayaw niyang sumama dito kila Amy. Ang kumausap sana kay Loren, si Amy at saka si Cayetano. Pero bakit nila ginagawa yan? Marami na yan, mga kabunyog. Gusto nilang magpalit ng liderato ng Senado para una mag-i-impeachment kay Sara. Mag-i-impeachment. Pag nakarating sa Senado ang impeachment, dapat ang Senate President kakampi nila, pro-Sara. Ay di ba yun yung sinabi ni Robin Padilla kanina? Sabi ni Robin Padilla, sasama siya sa pagpapalit ng liderato ng Senado dahil gusto niya ang mag-Senate President ng Senado ay pro-Sara. Kasi kailangan daw maprotektahan si Sara sa impeachment. Kaya lang, ang problema nila, yun na nga, ayaw pumayag ni Loren o hindi nila nadala si Loren. Ang palabas pa nga nila
Cayetano at sa kanila Amy Marcos, si Loren daw ang nag-alok. Parang si Loren yung lumapit sa kanila. Pero sabi ni Soto, baliktad daw. Sabi ni Lacson, ang kwento daw ni Loren, si Loren ang linapitan nila Amy at ni Cayetano, yung dalawang kumausap. Kaya lang, hindi pumayag si Loren Ligar. Kaya, ang plano sana nila, magpalit ng liderato ng Senado, dalawang purpose. Ang una, makaligtas itong tatlo, itong si Villanueva, Escudero at Estrada, kasi kakasuhan na sila eh. Pangalawa, yung maging Senate President ay kakampi ni Sara para mapigil na naman ang impeachment katulad ng ginawa ni Chis Escudero noon. O, kaya lang, yun na nga, hindi nakumbinsi si Loren Ligarda. Ang matindi pa dito mga kabunyog, ang matindi pa dito, kahapon nagkaroon ng hearing ang Department of Justice. Iba namang kaso yun, plunder yun. Ang kinakasuhan doon sa sa DOJ ng plunder, ito si Jinggoy. Si Jinggoy at saka si Revilla pagkatapos si Bunuan. Yung tatlo. Hindi sumipot si Estrada doon. Mayroon pa siyang pagkakataon sa February 12. Dalawang araw yan February 2 at 12. Pagkatapos niyan, magdidesisyon na ang DOJ kung kakasuhan sila Jinggoy. Kaya sinabi ko na na ngayong February, makakasuhan na ito. Makakasuhan na ito si Jinggoy, Villanueva, baka mahuli-huli si Cheese. Baka mahuli-huli si Cheese. Kaya ano ito, mga kabunyog, maganda naman at ang Blue Ribbon, kahit grabe ang ginagawa kay Soto, hindi nagpapatinag si Soto. Saka si Lacson. Ngayon, sobrang binabasto si Soto. One Bull University daw, Itbulaga. Pero saludo tayo kasi matatag sila Soto at Lacson. Katulad niyan. Katulad niyan. Kung iba-iba maaalangan kasuhan ang kung iba-iba maaalangan magrekomenda na kasuhan ang kasamahan nila. Pero si Lacson dito hindi. Bilang Blue Ribbon Committee Chairman, kung ano yung lumabas sa investigasyon nila, yun ang rekomendasyon. Ano ang lumabas sa investigasyon nila? Sangkot nga sa mga anomalya itong si Villanueva, si Escudero at si Estrada. At ang iba pa. So anong rekomendasyon? Kasuhan. Ayan, mga kabunyog aabangan natin to sa susunod na mga araw. Mukhang magiging alam nyo, ay di ba sinabi ko, itong buwan ng Pebrero, grabe tayong aabangan. Yung impeachment ni PBBM, sa tingin ko matatapos na yan bukas. Papatayin na yan bukas ng mga kongresista. Sa sunod, ang gagawin na kasi ng mga kongresista, maghahanda na kay Sara. Doon sila pupukus kay Sara. Alam nila mabigat yung gagawin nila kay Sara Duterte na pagdinig Maraming ebidensya, maraming testigo doon kay Sara, kaya mahahabaan yun. Sa tingin ng mga kongresista, walang sufficiency in substance. Kaya ako nakikita ko bukas, pag nagbutuhan, patay na ang impeachment kay PBBM. Anong gagawin? Mga kalagitnaan ng February, magsishift na yan. Sara na. Yung Sara impeachment na ang pag-uusapan. Diyan yan matatagalan na. At darating yan. Pag nakalusot yan sa Kamara ang impeachment ni Sara, darating sa Senado. Kaya ang gusto ng mga Duterte, mapalitan na ang Senate President. Hindi lang yun dahil kay Sara, dahil din sa kanila dito sa tatlong ito. Siyempre, itong sila Villanueva, sila Estrada at sila Escudero. Alam nila na hanggat si Soto ang presidente, hindi nila kaya ito. Maraming beses na nilang sinisindak si Lacson, hindi naman nila nasisindak. Sinisindak ni Amy, sinisindak ni Marcoleta. Wala naman, hindi naman nagpapasindak si Lacson Pati nga si Pangilinan, pumapalag na kay Marcoleta sa issue ng China. Kaya yung mga yabang nila Marcoleta, hindi umuubra. Lalo na dito sa susunod na mga araw. Itong susunod na mga araw,
Pag nakarating sa Senado ang impeachment ni Sara, yan, grabe yan. Kaya sabi nga ni Robin Padilla, kailangang mapalitan daw ang Senate President. Dapat daw ang Senate President pro Sara. Ang problema, paano nila gagawin? Karamihan ng senador nananatili pa rin na kay Soto. Ha? Oh. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Mas malaki ang tsansa ngayon na ma-impeach si Sara. Bakit? Kasi itong tatlong ito, pag nakulong ito, hindi na sila makakaboto. Pag nakulong yung tatlo na yan, mababawas na yan sa boto ni Sara. Oh. Pag si Bato pa di inaresto na, mababawas pa. Oh. Ilan na ang mababawas doon? 5. 5 na lang ang natitira. 5 na lang ang natitira sa kanila. Sino yung 5? Si Padilla, si Padilla, si Amy, si Marcoleta, Cayetano. O 4. Kasi ang posibleng mawala sa kanila na hindi na makakaboto, itong 3, si Villanueva, si Escudero, si Estrada. Pag hindi na nakaboto yan, bawas ng 3. O si Bato, nagtatago. 4. O 5 na lang ang natira sa kanila. 5 na lang. Amy, Bongo, Marcoleta, Cayetano. Sino pa bang pang-5? Sino pa bang pang-5? Ha? Turuan nyo nga ako, sino pang 5? Kasi siyam yan eh. Sino bang nakalimutan ko? Ha? Amy, Marcoleta, Bongo, Cayetano. O sino pa? Sino pa ba? Kasi 5 ang ay kung hindi makakaboto itong 3 plus si Bato, di 4. Si Rubin, si Rubin daw. Hindi, si Pia wala naman yan sa minorya. Si Padilla, tama, si Padilla. O 5 ha, Padilla, Marcoleta, Cayetano, Amy, ano yan? Kaya, hindi, ang dalawang Cayetano, ang isa kasing Cayetano nasa mayorya. Babaliktad yan, hindi, si Jinggoy nga, hindi na makakaboto. Si Joel, hindi na makakaboto. Si Escudero, hindi na makakaboto. Pag wala sila, 5 na lang ang matitira. Pag 5 na lang ang natira, makukuha yung 2/3. Pag nagbutuhan, makukuha yung 2/3 sa mga senador. Kasi ang kailangan para makonvict si Sara, 2/3 eh. Kaya na, Kaya na. Kaya medyo kumbaga natataranta na ang kampo ng mga Duterte. Gusto nilang magpalit na talaga ng liderato ng Senado. Kasi nga, tingnan nyo naman ang report ng Blue Ribbon, kasuhan si Escudero, si Jinggoy, si Villanueva. Gusto nilang pigilan yan. Pagkatapos si Sara, i-impeach. Pag nakalusot sa Kamara, pupunta sa Senado. Pagdating sa Senado, ayan, baka makonvict na si Sara kasi malaki na ngayon ang mas marami na ngayong senador ang kontra kay Sara kaysa noon. Noon kasi ang mismong leadership ng Senado kakampi ni Sara, sila Chis. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, patuloy nating suportahan ang Blue Ribbon. Mabuti na lang ang Blue Ribbon, hindi natatakot. Kahit kapwa nila senador, nirekomendang kasuhan, matindi yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.